ang DXRS 918 sa Surigao City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Oras na taka, alas 7:45. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda, buo at totoo ang mga balita. Kapag Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Headlines. Sa Diretso Balitang Surigao ng mga radyo man idol, Jojo Ferrol. Idol Gerson Galotera Fuentes. Madlaw na Sabado na, pizza 7 sa buyan sa Marso, year 2026. Sa headlines sa itong mga balita, pipila ka mga atleta na may appeal sa Caraga Regional Athletic Games 2026. Hugot na ang training na taghimo. Sa Cleo Operation ng Tibok Probinsya, Surigao del Norte, may resulta sa pagsikop sa 91 ka mga suspect. Samtang kadaguan sa Department of Education, tagpagawas na ang mga venue sa mga nagkalaing-laing nga duwa na ilahimuon para sa Caraga Regional Athletic Games 2026. Laing hugna sa bloodletting activity, gipartisiparan ng Coast Guard Surigao del Norte. Samtang kasaulugan sa Rabies Awareness Month ng Surigao del Norte, hugot na taglusad kagahapon. Tuyo ka mga drug suspect na dakpan sa bypass operation parihong nagpositibo sa paggamit ng droga. Sa balita sa gawas na nasud sa Indonesia, mga kabataan na mugamit ng social media, labi na ang 16 anyos paubos, tagdilian na. Sa balitang paugnat sa kusog sa NBA, Charlotte Hornets mipildi sa Boston Celtics sa panayang aksyon sa NBA. Samtang sa showbiz, veteranang aktres na si Nadia Montenegro tagkalipay ang matupa pagdaog niya sa kaso o pagrekomendar na sangatanan kaso ang security staff ng Senado. Sa balitang panghimagas, trending kuman ang usa ka 22 anyos nga mag-uumang gikan sa Benguet nga mihalin og mukabat 1.1 milyones ka pesos nga produktos kapi. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Sa detalye sa atong mga balita, pipila ka mga atleta na mo-appeal para na sa nagsingabot na Caraga Regional Athletic Games 2026 ang hugot ng training na taghimo. Isa sa mga atleta ang gikan pa sa lungsod ng Claver, Surigao del Norte na si Alferdi Sumaylo na kundiin tagatudlo na ini ang pinakapermiro ni Diyan na higayon na maka-appeal sa regional meet labi na sa ija na event na table tennis. Tipik sa ija pagkapadaya, gasa diyang eksklusibo na kay Nabi sa RMN Surigao. Ha? First time nimo? Ang imo gani event? Table tennis. Table tennis. So, umay mo tag-expect ka sa inin imo pag-appeal kuman sa Caraga Regional Athletic Games 2026? Lisod-lisod ang kalaban. Isod, amo? Pero ikaw, nag-training ka. Oh, Pila kabuyan ko nag-training? 2 months. 2 months. Di mo ko nag-training sa Clavera. Sa Claver, tas kuman in-house. In-house na ka mo. So, sa isa ka adlaw, pila ka oras ka mo mag-training? Morning to evening. Buntag to gabi. Mag-break pag magkaon. Okay. So, umay imo expectation sa inin imo pag-appeal, labi na kay first timer ka sa Caraga Regional Athletic Games. Basin murag dili magdaya sa palaro. Amo? Lang pa, positive good lamang. Diba? Pero naman, sa imo training na tag-apilan, pila ka mo kabuok diri sa lungsod ng Claver na naka-appeal? Duha. Duhara? Ma-first timer sad ka mo? Diba? So, imo mga ginikanan, o may mga tag-padayag nila na tambag sa imo pagka-appeal ko man? Or imo mga coach? O may ila advice sa imo? Magtarong og training sa maningkamot. Ang tapik sa na yung pagpadayag ni Alferdi Sumaylo, isa sa mga no-appeal ng tagtakda pag-aabrihan na Caraga Regional Athletic Games 2026 kung nagsingabot na Marso 15. Inisa ija pagkapilisab sa table tennis. Sa Nibawaan na kumadlawa, tagtakda na mag-abot-abot na ang mga advanced staff gikan sa mga nagkalaing-laing delegasyon sa interior ng Caraga Region para na sa ila pag-appeal na Regional Athletic Games.
Sa dugang hanay sa mga bayta, gipangkasuhana dito sa Cortes Galapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang tuyo ka mga drug suspect na dakpan sa bypass operation dito partikular sa Bayporok nga ilang-ilang sa Navarro Streets, Barangay Tapning, Syudad, pasado alas 4:15 ang takna sa hapon. Nakilayan ang mga suspect nga sila si Jimboy Yuson, Israel Mulyeda o usa ka nagalang John Ray Palmaguera nga pariho usab nga nagamitan sa ginadili nga droga human nga milugwa ang drug test result nga positive kini ang tuyo ka mga nadakpang suspect sa paggamit ng droga. Kahinduman nga mukabat sa 2 gramos nga gibugaton sa droga nga anaa sa 6 ka plastic sachet ang na-recover sa tuyo ka mga nadakpang suspect. Lakip na ang 1,000 ka pesos nga bypass money hinungdan sa pagkasikop sa mga nadakpang suspitsado. Sa Rabadadyon pa, sa dugang pa ng mga balitaan, sunod na balita tod sa Asian and Iberry, Jaoy Belberry na kundiin na para sa mata na hait o gatinaw. Kadaguan sa Department of Education tagpagawas ang mga nagkalaing-laing venue sa pagaymuon na padua sa Caraga Regional Athletic Games sa 2026. Sa nakuha impormasyon na nasa athletics saan magsilbi na venue ni ini para na sa pagduwa ng mga nagkalaing-laing atleta. Sa running, ipaigayon din na sa Provincial Sports Complex. Throwing, javelin o discus din na sa Provincial Sports Complex. Yapon, jumping sa karaan na public market. Samtang sa shot put, andiyan isab sa karaan na public market. Sa natad sa archery, ang playing venue isab andito himuon sa Surcab vacant lot sa Barangay Rizal. Arnis an adto sa Nueva Gym sa Barangay Taft. Badminton an duwa isab ni ini at taktak himuon dito na sa Shuttle Dome sa Barangay Rizal. An baseball an ila isab playing venue din na sa Provincial Sports Complex. Basketball ini pagadwaon dito na sa City Gymnasium. Lagip na isab sa SPUS Gymnasium, Barangay Ipil Gym o Provincial Gymnasium. Lagip na isab ni ini ang laing pang venue dito na sa San Juan Gym. Sa billiards, ang magsilbin matupa na playing venue dito na sa Prince Zillian Restaurant and Billiard Hall sa Barangay Luna. Samtang an sanatad sa boxing an venue isab sa Mayloneta Park, chess sa Surigao City Cultural Center, dance sport din na sa City Gymnasium, football sa Provincial Sports Complex ug SPUS Football Field. Samtang sa futsal, an ila playing venues andito na sa Barangay Quezon Gym. An aero gymnastics, an ila isa venue sa SNSU Academic Center. An gymnastics isab sa Provincial Gym. An pingkak silat an sumaya pa dito himuon sa Sun Yat-sen Social Hall. Sipak takraw sa Bagsakan Center din na sa Barangay Luna. An softball an ila isa playing venue din dito na sa Mati Central Elementary School grounds. Swimming an haipagayon sa Provincial Sports Complex sa may swimming pool area. O gaan table tennis at isab sa SPUS Atrium. Sa natad sa taekwondo, ang ila playing venue, andito imuon sa Provincial Convention Center. Tennis sa DPWH Tennis Court, lakip na isab sa Money and Sons Tennis Court. Sa volleyball, ang playing venues ni ini, maglangkob na sa musunod. SNSU Gym, SPUS Gym, Burnett Village Gym, ug ang Trinidad Gym. Sa wrestling, ang ila isa batagtak na himuan ang venue dito na sa Barangay Washington Gym. Wushu, dito na sa Barangay Washington Gym sa may pagpahigayon at early game dito. Samtang sa weightlifting, ang ila isa playing venue dito na sa Bureau of Fire Protection BFP Covered Court. Sa mga para games, ang sumaya pa, labi na sa natad sa running. Himuon ini dito na sa Provincial Sports Complex, shot put sa karaan na public market, ang running long jump at isab sa karaan na public market, busi sa karaan na public market site ug ang goal bowl sa San Juan Gym. Una na natagkatudlo ng Schools Division Superintendent ng Surigao City na ugot isab anila taghimo na koordinasyon ngadto na sa mga kadaguan ng City Engineering Office. Ini para na maplastar gajud ang mga nagkalaing-laing billeting areas. Ini para adto ipaymutang ang mga nagkalaing-laing delegasyon para na sa pag-apil sa Caraga Regional Athletic Games 2026. Season, that we're experiencing. But then, very supportive man ang atong City Engineering Office, ang atong General Services, and of course, to the leadership of Mayor Paul Dumlawan, Vice Mayor
Cons, Casora, and of course the support of the different barangay officials. So we were able to slowly address, like yung mga feeling of sand gravel sa atong mga schools, and then yung timeline in the completion of mga program of works nato, like kanang pag repaint ng atong mga schools, yung mga concreting, etc. Medyo na delay, the delay, but as of now, medyo okay na siya because we have already experienced kaning panahon karon nga maayo naman. So gidali-dali gyud, So nalipay kami nga naanay progress sa atong mga schools. We are actually closely monitoring all these schools which are considered as billeting quarters. Kay, of course, kung na mga problema, we have to immediately address it with the support of our partner agencies. Like atong mga kating water supply nato. So we're happy nga okay na gyud kaayo. So as I have said, naanata sa 90% in terms of the preparation. Ang tapeks na yung pagpadayag ng Schools Division Superintendent ng Surigao City na si Dr. Marlo Didumo. Kuman na tuiga ang host para na sa Caraga Regional Athletic Games 2026 among lokal na gobyerno ng Surigao City ug Surigao del Norte. Sa dugang hanay sa itong mga bayda, gatusan ka mga membro sa Coast Guard Surigao del Norte ang may partisipar sa laing hugna sa bloodletting activity nga tagpahigayon diya sa may barangay Matisa, Coblisyudad kagahapong adlaw sa pagpanguna sa bag-ong na promote isip station commander nga si Commander Lieutenant Junior Grade Roy Christopher Olianida midonar kinig dugo sa mga nanginanglang pasyente uban usab sa Caraga Regional Hospital Blood Bank sa Nan-An City Health Office puso lang gipahigay yung bloodletting activities ang dakong suporta usab ng Coast Guard District Northeastern Mindanao nga naglangkob sa mga midonar sa dungog nga gikan sa mga kawaninan na 151 Fast Patrol Boat sa mga kawaninan Coast Guard Surigao del Norte para sa tema na Donate Blood, Save Lives. Sa Bradyon pa, sa dugang pa ng mga balita, opisyal na taglusad kagahapon na isa ka programa para na sa pagkasaulog ng Rabies Awareness Month sa 2026 sa Tibok Surigao del Norte. Inipinagi na sa mga taghimo ng mga nagkalaing-laing aktibidad sa programa na taghimo sa may Provincial Convention Center. Inipinagi na sa tema kumantuigan na Rabies, Likayan, Solusyonan, Bakunahan. Dito, ang una taghimo na dog walk o parade para na sa mga iro o kanila mga nanagidyan na mga for parents. Lagip na isab ang sumaya pa paghimo ng pag-parade ng mga nagkalaing-laing mascot sa mga sponsor isab na mga nagkalaing-laing mga establishmento o mga kumpanya na nagabaligya sa mga nagkalaing-laing mga produkto para na sa mga iro o giiring. Sunod nini ang napagpahigayon na dadyon ng formal na programa. Dito sa amon na okasyon si Vice Governor Jed Gokyangke o ija isab tagapadayag kununo ang hugot na suporta sa habig ng konseho ng probinsya kalabot na sa kampanya batok na rabies ng gobyerno ng Surigao del Norte. The parade of our beloved pets, a vaccination program campaign is a declaration that Surigao del Norte is committed to becoming a rabies-free province. Our theme, rabies-free na puso't aso, kaligtasan ng pamilyang Pilipino, and our local campaign, Rabies, Likayan, Solusyonan, Bakunahan, remind us that protecting our animals means also protecting our families. Rabies is 100% preventable, pero hangtod kuman, nagpabilin ihapon ini na isa sa mga public health threat. Kung magkumpiyansa ra kita, so delikado ihapon ini. Prevention begins with awareness, and awareness leads to responsibility, and responsibility leads to action. As the presiding officer of the Sangguniang Panlalawigan of our province, allow me to emphasize that this advocacy is strongly supported on the legislative front. The Sangguniang Panlalawigan, especially with its oversight functions, plays a crucial role in ensuring that the programs like this are not temporary activities but sustained policy. Through the local legislation, we strive to provide first
And the sa ng pagpadayag sa mensahe ni Vice Governor Jed Gokyangke samtang ang message of support sa ngayan ni Governor Robert Lyndon Barbers ang tagpabot isab ng Provincial Administrator na si Attorney Rice Faith Ricabo na kundiin ija tagatudlo kun uno ang mga tao ang magmahal ngadto na sa mga binuhi nila ng mga iro o gairing. Creatures who can love unconditionally. Agree mo? No? Tulong na gadyon ka creature ang love sa ato unconditionally. Ang Ginoo, ang mga mama, sorry sa mga papa, pero tinuod yun, no? Wayay lain magmahal sa mga anak nan way daghang kondisyon magkauno motuwad baliskan. Mama ra gadyon. And of course, our dogs. No? Sa tanan na mga pets, nganong kung ang ido ang mapatay, magtibangag magadyong tumuwaw ang tag-idya. Because, nakinay rason, nganong itawag na ang dogs are man's best friend. This year's national theme, rabies-free na pusa at aso baligtasan ng pamilyang Pilipino, and our local theme, rabies, likayan, solusyonan, bakunahan, strongly remind us that the fight against rabies begins with awareness, responsibility, and collective action. Rabies is a preventable disease, yet it continues to pose a threat to families and communities. Through intensive vaccination drives like what our provincial veterinary office has been doing for years, responsible pet ownership, and sustained public education, we take decisive steps towards safer and healthier Surigao del Norte. Governor Robert Lyndon S. Barbers firmly believe that public health and animal welfare go hand in hand. Protecting our pets means protecting our children, our homes, and our future. This campaign is not only a veterinary concern, but it is a community responsibility. So nato mga silingan diha sa kilid-kilid, idyo mga ido in town. It is with great pride and unwavering commitment that the province extend its full support to the opening program of the Rabies Awareness Month kick-off activities at the provincial government of Surigao del Norte through our dedicated provincial veterinary office. And the sa ng pagpadayag ang mensahe sa ngayan ni Governor Robert Lyndon Barbers na tagpabot ng Provincial Administrator na si Attorney Rice Faith Ricabo. Sa monokasyon, andito isab ang pagpaningusog ng Provincial Veterinarian na si Dr. Life Sheila Cobillanes. Kalabot na sa ila isab tinguha o target ng gobyerno ng Pilipinas na matupang madeklarar na rabies-free ang natibuok na suda pagabot ng year 2030. Nag-aim kini ng ato rabies awareness, public health safety, and of course, ato i-promote ang ato animal welfare. Since ang atong mga pets, they are part of the family. Diba? Ujun ba kamo mga pet owners that they are part of the family? Agree ba kamo? Yes. Diba? Kay kung anong gajud mo, attach mga gajud kita sa ilang. So, this is
Context sa yung pagpadayag ni Dr. Life Sheila Cobillanes, ang provincial veterinarian dito isab ang presensya ni Dr. Mardel Cerda, ang city veterinarian na kundiin ang mga kaibanan niini og tibok team ang nanguna sa pagpahigayon sa pagkapon na mga nagkalaing-laing iro og iring ang laing pang mga aktibidad sa paglusad na programa kagahapon. Naglangkob na sa pagkilaya ng service recognition sa mga nagkalaing-laing iro og mga nagsilbi na canine dogs o kontribusyon ng mga ini para na sa public safety and security. Isa ka capability showdown ang taghimo ng team gikan sa CERT, Philippine Coast Guard, Philippine Drug Enforcement Agency. Lagip na isab ang paghatag ng military service canine dogs for distinguished service niini. Samtang ang mga nagkalaing-laing contest isab ang taghimo kagahapon para na sa Lumba Kaon Dog Food, search for the largest dog, search for the smallest dog, search for the shiniest dog, search for head turner dog, ug winner para na sa snappiest dog. Lagip isab ang laing dugang libre na serbisyo ug booth na tag-plastar palibot na sa may Provincial Convention Center. Ini para na sa paghimo ng dugang matugpa, paghatag pagkilaya ngadto na sa mga binuhi na mga iro ug iring. Dito isab ang iban pa na laing serbisyo sa paghatag ng QR code o dog tags na kundiin sa pagpangunan ng JCI Surigao Nickel. Lagip na isab ang napakig-partner sa mga nagkalaing-laing mga ahensya sa gobyerno o mga pribadong establishmento. Sa dugang hanay sa itong mga bayda, nakitaan sa positibong resulta ang pagpatuman sa saklay operation din baguhay pa lamang natapos ang simultaneous anti-criminality law enforcement operations ang ginapos nga bahin sa buyan sa Pebrero. Din mukabat sa 91 ka mga offender o mga nadakpang sospitsado sa nagkanilaing operasyon nga taghimo sa PNP. Sa nga naglangkob usab sa drugs operation, 25 ka mga nadakpang drug suspect diin mukabat sa 651.92 ka mga illegal drugs ang narcover sa mga kapulisan. Sa anti-illegal gambling operation, 12 usab ang nadakpan ini og anaa sa 10,982 ka mga pusta ang na-recover usab sa posisyon sa mga nadakpang suspect. 45 ka mga nadakpan nga mga wanted person diin adunay mga naglangkob sa 14 ka mga most wanted person sa regional, provincial ug municipal level. Samtang sa loose firearms, 7 ka mga mugbo nga mga armas ang voluntaryong gisurrender sa PNP. Sa illegal fishing operation, 2 ang mga nadakpan din mukabat sa 14 kilos nga nagkalain-laing isda ang nagkantidad sa 1,960 pesos ang na-recover usab sa PNP. Sa anti-illegal logging operation, 2 ang mga nadakpang suspect din mukabat sa 486.45 board feet nga nagkantidad sa 20,840 ang na-recover sa PNP. Sa paglapas usab sa Republic Act 10643 con graphic health warning law, adunay 5 ka mga nadakpang suspect nagpayuhot sa ginadili nga sigarilyo nga nagkantidad sa 39,200 pesos. Sa kinatibukan, 91 ang mga nadakpan sa buyan lamang o naghirapos sa buyan sa Pebrero. RMN News, Diretso Balitang Surigao. Sa Radyon pa, dirigaman sa Diretso Balitang Surigao, sa balita sa gawas sa nasud sa Indonesia. Tagdilian na ang mga kabataan dito na mogamit ang social media, labi na kung nagpangidaron ng 16 anyos paubos. Tagapadayag ng Communications and Digital Ministry Office na tagdili na nila sa mga minor de edad ang paggamit ng social media na kundiin na tumong niini para na makubsan na ang mga insidente sa cyberbullying o pagka-addict sa paggamit ng cellphones ang mga kabataan. Una na nagpatuman ang mga nasud pareho na sa Malaysia o Australia sa paghugot sa mga kabataan na magamit ng social media gumikan sa pagtasisab ng mga kaso dito ng cyberbullying o suicide. Balitang Sports. Kung si Kinopil mihimo kinig 20 puntos sa dihang ang Charlotte Hornets miinat sa ilahang ratsada ngadto na sa unom kadua uban ang 118-89 nga pagpildi sa Boston Celtics sa padayong aksyon sa NBA nga gihimo dito sa TD Garden Boston. Si Brandon Miller og Lamelo Ball midugang og 18 puntos matag usa, samtang si Kobe White midugang usab og 17 puntos og unom ka assist sa alang sa Hornets nga
kontrolado kayo ang duwa sa usa ka higayon mi abantirig 29 puntos. Ang Hornets anaa man sa ikasiyam nga andana sa Eastern Conference, bitbit ang 32 ang daog og 31 ang pildi nga records diin si Derek White mihipos usab og 29 puntos, samtang si Jaylen Brown mipusti og 20 puntos og 11 ka rebounds alang sa Boston Celtics. Balitang Showbiz. May padayag na ni Jana Kalipay ang veteranang aktres na si Nadia Montenegro. Inihuman na matud pa nudaog si Ja sa ija isab pagplano sa pagsangat na nakaso batok na sa security staff ng Senado. Inihuman na mato pa tagtugutan na ng Pasay City Prosecutor's Office ang pagsangat ni Ja ng kasong unjust vexation batok na sa security officer ng Senado. Ana mo na kalabutan sa insidente na nahitabo aton 2025 na kundiin na tagpasangin lang ng aktres na namigamit ng illegal na droga samtang suyod na comfort room ng Senado. Sa resolusyon na tagpagawa si Senior Assistant City Prosecutor Joe Harry D. Tolentino, tagrekomendar ang pagsangat ng kaso sa unjust vexation o violation of Republic Act 1131-3 o mas nakilayan sa Safe Spaces Act batok na sa security officer ng Senado. Amon na pagpadayag kung kayong duman na may tumawa aton Agosto 12, 2025 na kundiin tagga-sita si Nadia Montenegro ng security officer sa hallway ng Senado human na migamit ng CR na kundiin tagtuuhan dito na matupa migamit ini ng marijuana. Tagapakita ng aktres ang suyod sa ija na bag na kundiin matupa tagtudlo na vape lamang para pagpamatuod na way illegal na droga. Pero sumaya pa na nagsangat gihapon ng incident report na na security officer na kundiin amoy nag-leak ini og mikanat sa social media. Gumika na sa amo na insidente og pasangil an may resulta ini sa pag-resign ni Nadia Montenegro sa pagkaisa sa mga staff ni Senador Robin Padilla. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang Balitang Panghimagas. Giilang world-class nga kape o klase sa kape ang mihalin kinig 1.1 milyones pesos ang nagtrending sa social media sa usa ka 22 anyos nga mag-uuma nga gikan sa Benguet. Nahimong inspirasyon kuman sa Small Farmers Association sa Pilipinas kun sagulan kinig kakugi mamahimong malampuson ang tinguha labi na ang pang world-class nga kape nga nakuha o na ani dinhi sa Pilipinas sa pagsalmot sa National Arabica Coffee Category Competition. Wala damha ang nga muhalin kini ang kape gikan sa La Trinidad Benguet nga gibuak ang kanhing record nga 9,900 pesos per grams diin mihalin kinig 10,000 pesos per gram sa kinatibukan 1.1 million. Garbong taga La Trinidad Benguet nga si Radyo Tubal Takdoy ang usa ka 22 anyos nga giilang the highest bidder sa kape beans dinhi sa tibuok kalibutan. Congratulations ngadto na sa ato mga mag-uuma o ti From amo La Trinidad Benguet. kuan mo dyan si Judge on above sea level. So pag above sea level ani mo pagpananom nan dyan kape lang pa nila marajaw ang quality dito. Pareho na ko dyan sa Mount Apo na mga mag-uuma isab nan kape dito. Pagikan sa Mount Apo ani mo na coffee beans makilayan gadud nimo og lahi and taste ni andyan mga mahiligon sa kape amoy makarelate kay ma-compare magud nila na basta gani dyan mga kape na tagtanom sa mga high altitude alang pa nila lahi gadud si dyan quality so pareho to Benguet man ija Benguet gikan pero pang world class di ba dyan kape nagikan dito ato mo ko din tagkilaya kay di ba sa milabay na mga panahon na an ato in town mga mag-uma an sige magreklamo og masagmuyo gumikan kay matupa sa mga insidente na kundiin baraton ra an ilan na mga produkto pagbaligya nila biskay marajawan quality baraton ra lang hangyon ra lalim ang magtanom mag-uma para lang makakuha og kining mga pang world class quality ning kape. Sa yun gana nga mga highest bidder sa gikan sa kanilang laing nasod ang siya ang usa sa mga napili diin 1.1 million ang gihalin no. Gi-break niya ang record nga gibaligya dito from Sweden nga baligya og 9,900 pesos per gram.
o gikumpara sa Pilipinas nga kwarta, pero ang iya ha 10,000 pesos per gram. So sa kinatibukan sa iyang gihalin sa duha ka sako lamang 1.1 million. Congratulations ang adto na sa ato mga mag-uma. Apa, Walang mahal siguro ng kape na bilang Gajad. Diyan sa mga coffee shop, mga may pangayan ng mga coffee shop na, 'di ba? Isa ka 79 pesos sa gamay nga. small run na kuan, isudlanan. Stick ramang to. Uy, pero Wa gani dili. asukar. Pero lahi John ila kay pag John sa mga may pangayan ng mga coffee shop, amo son ila mga kape, mga coffee beans na ila paliton, mga pinili John. Og sa man na mahal na nila na pagbaligya sa ato ang John, hinimo na ng mga kape kung cappuccino, mocha, black ba John, mahal kay uno an ila isab tagamit ng mga coffee beans dili kon basta-basta. Amo diyan si Jaan nakalainan. Amo kay no bilib kita sa inin mag-uma gikan na sa Benguet na kundiin sa history na mga pagbaligya ng mga coffee beans. Si Jaan pinakataas na matopan nakabaligya per gram good dili kon basta-basta per gram 10,000 pesos kapin ang presyo ni Ja kung ikumpara sa iban pa ng mga nagbaligya isab na coffee beans gikan na sa mga nagkalaing-laing nasod. So pag pumatuod lamang naan mga Pinoy pag maghimo ng mga produkto di kalidad. Amo diyon na dapat isa na to baraton pag palit nato pareho diyon mga magpalit kita ng mga produkto sa agrikultura sa atong mga mag-uma nato mga humay pang baraton ra tag 12 pesos ra per kilo pero ang investment diyon na taghimo na nato mga mag-uma dako pero hindi inin nato lang pa merkado joy gid mga panghitabo na kundiin na grabe ra in taon nila kagamay grabe ra kabarato an ila na pagpamalit ang ato na sa atong mga mag-uma Johnson mga nagbaligya nan kokwa ano pa dyan paghimo na chocolate kanang gikan na siya sa liso sa kakao. Sa kakao joy isa dyan mga insidente Katon man naman sa una kanon abot dito ibuyad sa ibabaw sa atop pagkauga ipagaling wala kukwa na tabliya na tabliya pero palitan na sa mga mga mahalong klase sa mga tindahan sa kanang mga coffee shop tag 89 ang per tasara gamay kayo pa sukar. Diba? Ako curious manggugo somewhere in Butuan sa kay lambian sa kanilang ginaw na sulod ko lang kuan mahalon na mga coffee shop restaurant wa may sukar dili kay ikaw may mo pag mukanto ka sa mga coffee shop mga establishmento mangutana man John mag-serve sa imo all black coffee ma'am pag all black coffee gani ka mo lang na butanginan na sweetener daily ka gud butangan so pag tilaw ka di mo pait to the highest level diba isa ka book muffins diba grabe na kamahal labi na kung John mga mas sikat pa na mga pangayanan na kape jaon ka gud sa 200 ang isa ka John medium size na cup nila pero amo lagi jaon nato tagbiliban na kundiin na kon ba inspiration ngadto na sa iba nato ng mga mag-uma na joy gud mga panghitabo na kundiin na it pays off ba ani mo kahago an imo na pag invest na dako-dako sa inin pagpanguma kay tanaw mo sa ija nahalin an ija na coffee beans na taas-taas kung ikumpara sa iban na mga international nga mga bidders 9,900 ang yang gisuklan iha 10,000 ang nahimong bidding sa iya so siya ang minlaog siya ang nahimong world class quality nga coffee diri sa Pilipinas proudly from Benguet katiaw mo na nga usa lang ka ordinaryong mag-uuma dito 22 anyos pa di ba nakakuha og world class quality nga kape pinangita magud na tas ibiding na siya dili sa pwede ingon nga ang katon dal dito kay ngano pag international kuan magud na siya nga kape gud nga may quality gud di gyud ingon basta-basta nga pahit ka sa tindahan og Nescafe na las imong kuan di pwede di jam pwede og sa man na unta mahimong inspirasyon ini sa iba na mga mag-uma na
na dyan mga batanon gani o kay di ba ang kasagaran ko manahimong problema sa sektor sa panguma an gamay ra kang gadud sila na nag-uma sa pagkuman na an mga mag-uma lang pa nila dyan mga senior citizen kasagaran. Di ako yung mga challenges gud sa mga mag-uuma radyo manjo. Una-una, ang klima sa panahon, mo bagyo, hunahuna nila, ang kapital. Di ba, ingon nga kapital, gamay ra, dako ang kapital na nga ilang igahin, tapos banlason na Mangutang sa bagyo, pa. Mangutang, oh. Tapos palito mo diri sa ordinaryong kuan, price market diri sa kuan, sa Pilipinas, barato na kayo, pero ikuan na siya, i-compete na siya dito sa mga pang-international nga kuan. Matawag ni mo kining nagbaligya og mga kape, nag-promote sa ilang kaugalingong produkto. Di ba Pilipinas high bidder? Ayo ka na mangita nga gikan sa binggit una ang naila ko man 2025 to 2025 as of now siya gyapon ang record holder, the pinaka highest bidder sa natad sa pagkupras ng kape para sa tibuok kalibutan. Diba? Believe kita sa ija sa matod pa pagpakita ni dyan na kung uno ka maradyon na kalidad ang mga produkto. Di ba kung may magtimplag kape nga mga imported, grabe ka humot. Pero imuhang kuan, grabe ka pait. Jomi lahigan. O masya Arabica, Robusta, lain-lain mo na klase dyan na kape. Pero may makatupong sa aroma. Ano? Aroma. Sa aroma. Texture ng kape. 1.25, 1.50 ang... Diba? Mahal, no? Anda. Wala mo sila na, ano mang gadud ko, no? Pag magpalit kita ng John kape or mga tsokolate, mahal man, ha? Ini gumikan kay sa pagtanong padaan nila, nagkuhan sa John ng mga mag-uma, nag-invest na daan. So, daghan pa na mga galastuhanan, anila masugatan, ug sa man na mahal ka dyan si Ja. Anato lamang lagi hangyo na unta. Ato mahalon, anato mga mag-uma, suportahan nato sila sa ilang mga lokal na mga produkto. Ako pag mukadto ako sa mga John Agri-Fair, ganahan gadud ako kay ako lang taon kung uno yung mga bag-o na mga produkto na jaon sa Surigao City, Surigao del Norte, na kundiin gana sad na suportahan sila. Oo. Kay para makontinue ang ilan na mga produkto, dapat buy local kita. Support local product. Amo magani na iniisaan na no resulta sa John laong panila one town one product. Otok. So suportahan nato mga lokal na produkto na tag-produce diri sa ato dapit o adisir pa kita na mupalit sa iba na mga iban man gud mas unahon ang mga imported kay mas bilib sila kay pangayan. Sa Surigao del Norte ang usa sa mga naila ang kining higakitram. Higakitram sa uban ka mga Peanut delights nato. Tapos mga handicraft. Suportahan nato dyan sila kay kung magsuporta kita diri sa ato lugar mo resulta isa dyan sa pagpadadyon sa ilan na produkto. Kay kung di na kita mo suporta we na mamalit sa ilang produkto di malkansi dyan nato mga mag-uuma. Mo na makadismaya sa mga mag-uuma dito sa Pilipinas, mga local farmers kay walay usahay, walay suporta ang gobyerno kay lagi gamay ra magani mo ang na di makita na. Pabaliwaya ra. Pero ubuto naon kung imuhan lang yung tagaan sa pagtagad, imuhang tun-an kung unsa nga kalidad nga mga gikan sa Pilipinas na mga produkto nga ito. Quality. Happy kanindot. Layo ra ng mga uban nga mga kuan nga sa Netherlands, sa mga uban nga mga kupitika kuan mga nag-ilang mga nag-ulang nga dagkong countries diri sa Europe o sa kuan Asia. Ang Pilipinas di gyud mabitin bisan asas nata sa lumba jagan, lumba kaon. Budaog ng Pinoy. Awa man, unta kita diri sa Surigao kung jawi ato makita na mga lokal na mga produkto, ato sila suportahan pinagi na sa pagpamalit ngadto na sa ila lokal na mga produkto kay one way or the other nagsuporta kita sa ila ug ato isab lauman pinaagi sa ato pagpamalit an mapadadyon isab an ilan na tagsa-tagsa ka negosyo. Oy, maradyo lang gumating ato na kan Kim Tagyamon Cordoba na listening ang bago pa mga graduate na mga immersion students nato sa senior high gikan na sa Surigao City National High School sa ija mga kaibanan ni Sab sa ilan ni JC Pakil kan Louie Berlanas lakip pa kan Goldwin Umir James Saicon
o ila iban pa ng mga kaibanan. Good morning sa ijo na tanan. Unta nakakaton ka mo sa ijo na pipilak ka adlaw na immersion diri sa RMN DXRS. Oy, good morning usab kang bag-ora ba na promote sa gikan sa Ensign Command na ana siya sa Station Commander Lieutenant Junior Grade Roy Wow. Christopher Aurelianida. Congratulations, sir. Og belated happy birthday sa Belated sad, amo ba na daghang ba yung mga celebration ni Sir Roy Aurelianida. Oy, lakip isab manadyan gumati kan Josie Kagaanan kan Mano Datoy ana nagsunod sa pakuman kan Randy Santesas o kan Sir June Caranto sa Barangay Sabang. Nahara, yan ato oras para sa Obradyon diri sa ito na programang Diretso Balitang Surigao. Sa ngayon, sa ito na kaibanan diri sa control, si J.O. Batan, iniisab ani dyan na Radyo Man Idol, Jojo Ferrol, Idol Gerson Galotera Fuentes. Tatak! Aremen! RMN News. Diretso Balitang Surigao. Oras sa dag, alas 8:26. Para ni sa mga amhan na gusto